Understand this, mga kapatid. Doon sa kanyang puso, anong ibig sabihin ng defection? Nagpalit siya ng allegiance. Nagpalit siya ng pinapanigan sa kanyang puso. Mula doon sa kanyang pagpanig sa Diyos, ay tinalikuran niya ang Diyos na kanyang unang pinapanigan at siya ay tunay na lumipat sa kabilang panig. Yun ang nangyari sa kanyang puso. Lumipat siya sa panig o dun sa kampo ng kaaway. Kaya hindi simple yung nangyari na yon. Yung nangyari kay Eva na yon, bagamat simple lamang sa kanyang panlabas na kilos, kinuha at kinain, sa puso, matindi yun kapatid, mabigat yun. Ito yung tunay na pag-aaklas. Ito yung revolt against God, rebellion against God. Tinalikuran niya yung Diyos na lumikha sa kanya. Lumipat siya ng kampo, mga kapatid, at siya ay naging kaaway ng Diyos. Naging kaaway siya ng kalooban ng Diyos. At ang kanyang ikinabuhay ay hindi na buhay ng Diyos. Sapagkat siya, nung tumalikod mula sa ating Panginoon at nagpalit ng kakampi, mga kapatid, may nangyari sa kanyang loob. Ano yun? Naputol ang kanyang ugnayan sa Diyos na nagbibigay buhay sa kanya. Naputol ang pagdaloy ng buhay ng Diyos sa kanya. Kung kaya naman sa kanyang puso at kaluluwa, siya ay nagkaroon ng espiritual na kamatayan. Amen? Amen. At nung siya, mga kapatid, ay tunay na nawalan na ng relasyon sa ating Panginoon, yun ang unang nangyari. Bago yung panlabas na kilos niya. Siya ay lumalakad na sa kanyang sariling kalooban. Siya ay lumalakad na sa kanyang sariling buhay. Siya ay lumalakad na sa kanyang sariling kaparaanan at doon niya kinuha yung bunga. At tunay na ito'y kinain niya. At doon, mga kapatid, naging kompleto ang kaganapan ng kanyang pagkakasala. Hindi lamang sa loob nangyari, kundi ipinakita niya sa labas. Amen ba yan? Amen. Mga kapatid, doon siya lumakad sa kanyang sariling makasalanang pagkatao. Nung napahiwalay siya sa Diyos dahil sa kanyang sariling pagdidesisyon ng pagtalikod, doon na nagbago yung kanyang kalikasan. Doon na nagbago, nawala ang holiness of God, napalitan ito ng unholiness. Nawala ang righteousness of God, napalitan ito ng unrighteousness. Nawala yung liwanag ng Diyos, napalitan ito ng kadiliman. Nawala yung buhay ng Diyos, napalitan ito ng kamatayan. Nagsimula siyang lumakad ayon sa kanyang sinful nature. Nagbago ang kalikasan ng tao. Nagbago. Pagkatapos tumalikod ni Eva sa ating Panginoon, she became a totally different creature than what God had originally created. Ibang-iba na siya. Nagbago siya. Nasira ang imahen ng Diyos sa kanya. Naunawaan po ba natin ito, kapatid? Nagbago siya. Hallelujah. Nagkaroon siya ng inward defection. Kanyang pinag-alinlangan ng kabutihan ng Diyos. Hindi niya pinaniwalaan ang salita ng Diyos. At kanyang ninasa yung bagay na nabibilang lamang sa karapatan ng Diyos. Gusto niya, yung wisdom na yun ay mapasa kanya. Siya ang magpatakbo ng kanyang sariling buhay. Yan. Nais niyang lumakad sa isang liberated life. Ayaw ko ng covering ng Diyos. Ayaw ko na ng standard ng Diyos. Ayaw ko na ng kalooban ng Diyos. Gusto ko, ako na ang magiging Diyos ng aking buhay. Yun ang nangyari kay Eva. It was not a simple sin. It was a sin. It was the fall of humanity. Na kung saan doon nabibilang si Eva. She lusted after knowledge.
Her desire for the knowledge was a sinful desire. Mga kapatid, that was her falling away. Saan po unang nangyari yon? Nangyari muna yon sa kanyang puso. Kayo mga panlabas na kasalanan na ginagawa, hindi mo makukuha sa rehabilitation yan. O i-educate natin siya para hindi niya na magawa yan. No, not unless baguhin ng Diyos ang puso ng tao. Hindi mababago yan. Not unless na ang tao ay ma-born again. Kahit na anong disiplinang gawin mo sa sarili mo, kahit na anong pigil pa ang gawin mo sa sarili mo, hindi ka mananalo sa kasalanan. Dahil ang problema dyan, hindi lang ang behavior. Ang problema dyan ay nature. Yung kalikasan. Dahil nagbago ang kalikasan ng tao sa pagpasok ng kasalanan, dapat munang baguhin ng Diyos ang iyong kalikasan upang ikaw ay mabuhay sa kanyang kalooban. Amen. Yun ang unang dapat mangyari. Hallelujah. Let's look at the sin of Adam. Ganon din po ang nangyari kay Adam. Ang sabi po ng salita ng Diyos, she took of its fruits and ate, and she also gave some to her husband, who was with her, and he ate. Mga kapatid, kumain din si Adan. Alam niyo po, mas matindi yung kay Adan. Dahil ang sabi po ng 1 Timothy chapter 2, verse 4, ang sabi po ng salita ng Diyos, mga kapatid, na si Adan, mga kapatid, ay hindi po ang na-deceive. 1 Timothy chapter 2, verse 14, and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. Hindi si Adam ang na-deceive. Alam ni Adam na masama talaga yon. Bukas ang kanyang mga mata. Nung kinain niya yung bunga na yon, maliwanag ang kanyang isipan. Hindi katulad ni Eva na deceive siya ng kaaway. Si Adan, maliwanag sa kanya. Alam niya na kapag siya'y kumain ng mga kapatid, ay tatanggapin niya yung kaparusahan ng kamatayan mula sa ating pong Panginoon. Alam niya, ginawa niya pa rin kahit alam niya. Maliwanag sa isip ni Adam yun. Mga kapatid, anong nangyari muna sa puso ni Adam? Nagkaroon din ng defection katulad kay Eve. Mga kapatid, at doon sa defection na yun, mga kapatid, nagbago ang kalikasan ni Adam. He was transformed into something that God had not created. My brothers and sisters, his nature changed. It became a sinful nature. His heart changed. It became a deceived heart. His mind changed. It became a mind gripped with darkness. At doon muna nangyari yon sa kanyang puso. Mga kapatid, if you go to Ephesians chapter 4 verse 18, look at that. Ephesians chapter 4 verse 18. Kaya ingatan po natin ang ating puso. Above all, guard your heart. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Ephesians 4:18, the Bible says, Ephesians 4:18, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God. Ibig sabihin, separated from the life of God. Alienated from the life of God. Because of the ignorance that is in them. Due to the what? Due to their what? Hardness of heart. Lahat ng yon ay nagpasimula doon sa puso. May naganap doon sa puso. Pinatigas niya ang kanyang puso sa ating Panginoon. Siya ay tumalikod laban sa Diyos. And he was responsible for that act. He was accountable to God. Doon sa kanyang ginawang pagtalikod na yan. Doon sa kanyang ginawang pagtalikod sa ating Panginoon, doon na nagkaroon ng kadiliman ng kanyang pag-iisip. Doon na siya napahiwalay sa buhay ng Diyos. Doon na nagkaroon, mga kapatid, ng ibang lakad sa kanyang buhay. Lumakad na siya sang-ayon sa kanyang laman. Dahil wala na doon ang Espiritu ng Diyos. Do we understand that? Kung wala tayo sa ating Panginoon, lalakad ka in disobedience. Kaya huwag tayong magtaka kung ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, hindi binigyan ng bagong puso, isipan at Espiritu ng Panginoon, huwag ka na magtaka kung bakit ganun ang kanilang pamumuhay. Huwag ka na mabigla. Ay, grabe naman yun. There's nothing new. Amen. Magtaka ka kung isang taong sinasabi niyang siya ay tunay na Kristiyano ay biglang nabuhay na parang hindi Kristiyano. Magtaka ka. Doon ka magtaka. Ba't nagkaganon? Pero ang isang hindi mananampalataya na mabubuhay, na makasanlibutan, that's normal.
Amen. Dahil wala silang ibang choice or alternative, dahil ang kanilang mga kalooban, mga kapatid, ito ay tunay na nahawakan ng dyablo. It is in bondage to the will of the devil. Mga kapatid, sila ay in bondage to darkness, in bondage to death, in bondage to sin. Kaya ang lakad nila ay lakad na makasarili, makasanlibutan at makasalanan. Yun ang natural na lakad ng isang taong hiwalay sa buhay ng Diyos. Kaya don't ever try to educate them only. Don't ever try to begin disciplining them. Ito ang gawin mo para naman ikaw ay maging mabuti-buti naman, bumuti-buti ka naman, at mabawasan ang iyong kasalanan. No! Kapatid, ang kailangan ng tao, hallelujah, ay bagong puso, bagong, hallelujah, bagong espiritu, at ang banal na espiritu. Ang kailangan ng tao ay isang bagong pagkatao mula kay Kristo. Amen. Hallelujah. 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 Is that an amen? Amen. Bago siya makasunod sa Diyos. Yan ang kailangan po ng tao. For from within, ang sabi ng Mark chapter 7, 21 to 23, if I'm going to read it, for from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these things come from within, and they defile a person. Galatians chapter 5, 19 to 21. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Ang ibig sabihin ni Apostle Paul, kung kayo ay nabubuhay ayon sa mga kasalanang ito, hindi mo tunay na matatamo ang kaharian ng Diyos. Kapatid, nung nagkasala po si Adan, nung tumalikod siya, sinabi niya through his actions, God, I'm going to be my own God. Ako ang gagawa ng aking sariling standard. Mabubuhay na ako sa aking sariling pananaw kung anong mabuti at masama. Hindi na ako mabubuhay sa iyong sariling pananaw kung ano ang mabuti at masama. Yun ang nangyari kay Adan. At maniwala po kayo, napakabigat ng gravity ng kanyang kasalanan. Hindi lamang silang dalawang naapektuhan. Next Sunday, titignan po natin kung gaano kabigat ang gravity ng sin ni Adam and Eve. But I would like to continue, my brothers and sisters, and I will end with this. Paano ba naapektuhan ng kasalanan yung image of God sa atin? Paano ba naapektuhan ng pagkakasala, ng defection ni Adam, yung image and likeness of God in them, and also in us? Mga kapatid, if you're going to study the scriptures, you will begin to see that man had retained only the structure of the image of God. Structurally speaking, nandun pa rin. Pero essentially speaking, corrupted lahat. Naintindihan po ba natin yun? Gagamit po ako ng illustration. Nakakita na po ba kayo ng building na napakagara? At pagkatapos biglang lumindol o kaya nagkasunog, at yung building na yun na-condemn dahil nasunog siya. O kaya naman, hindi na siya fit para gamitin dahil delikado na. Makikita natin, building pa rin siya. Nandun pa rin yung structure. Pero sira na siya. Parang naging ganun ang image of God sa atin. Yes, tayo nilikha ng ating Panginoon. We bear the image and likeness of God only structurally. Yes, we continue to be rational beings. Yes, rational beings pa rin tayo, katulad ng Diyos. Pero, tingnan po ninyong pagkakaiba. Yung ating reason, yung ating logic, yung ating philosophy and principles, they do not anymore reflect the very image of God. Nakuha po natin yun? Kaya nga ang tawag sa atin ay darkness hindi light. Mga kapatid, dahil ibang-iba na tayo
doon sa image ng ating Panginoon. Although structurally speaking, nandun pa rin. Pero essentially speaking, wala na. Sira, corrupted. We are a depraved being. Kaya maliban na lamang na mahabag ang Diyos, wala tayong pag-asa. Subalit salamat sa biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Socially speaking, we are social creatures, right? Patuloy pa rin naging mag-asawa si Adam at saka si Eve. Pero they were not anymore reflecting the very glory of God. Nakita nga ang kanilang sarili, mga hubad. Amen. Wala na doon yung fellowship ng Godhead sa kanila. Away na dito, away. Yan. Kinumpronta ng Panginoon si Adam, yung babaeng binigay mo. Amen. Hanggang ngayon yan. Pag tinanong mo naman yung babae, yung ahas. Kaya kapag pinapalaya si Satan, wala na siyang maituro. Oo nga, social creatures pa rin tayo, pero, di ba, ang sabi ng Apostle Paul, huwag na kayong magchismisan, wala nang siraan, wala nang backbiting, yung backbiting gawain ng hayop yun eh. Is that an amen? Amen. Oh. Yes, by virtue of man's creation, siya pa rin yung nagtitake ng rule over the creation of God. Tingnan yung ginagawa ng tao sa nature. Binabago niya yung nature, siya ang nagiging tagapag-alaga. Alright? Yung mga isdang nasa dagat, nilalagay niya sa aquarium. Yung mga libong lumilipad, nilalagay niya sa hawla. Pagkatapos siya yung nagpapaanak, inaalagaan niya, binabalik doon. Siya ang namamahala. Mga kapatid. Pero, ang kanyang pamamahala ngayon ay ibang-iba na kaysa sa pamamahala ni Adam and Eve bago sila nagkasala. Ngayon, puro pang sarili na ng tao. Para sa kanyang pangalan, para sa kanyang kalwalatian, para sa kanyang pakinabang na ang kanyang pamamahala. Amen. Tingnan nyo, kasama na rin dyan ang pamamahala mo sa trabaho mo. Bakit ka ba nagtatrabaho? Yan ba'y para sa iyo at para sa iyo lang? Para ba i-spend mo para sa iyong sariling kapakanan, para yung sa sariling ambisyon? Kapatid, kung ikaw ay naging bagong nilalang sa ating Panginoon, ang lahat ng mga bagay na pinagkaloob sa iyo ng Diyos at pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, gagamitin mo yan sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Amen. Dahil nung ikaw ay na-born again, ibinalik ng Diyos sa iyo ang image ng God. Amen. Amen. Kaya ngayon, ikaw ay bagong nilalang na ng ating Panginoon. Whoever is in Christ Jesus is a new creation. It's an issue of nature. It's an issue of nature. Hallelujah. Kaya po, I'd like you to understand this. Malapit na po tayo magtapos, but I need to share this, my brothers and sisters. Tignan nyo ang nangyari kay Adam at saka kay Eve. If you go to Genesis chapter 3 verse 8, kitang-kita po ninyo doon. Genesis chapter 3 verse 8. I'd like to show you this. Sabi doon sa verse 8, and they heard the sound of the Lord. This was after they sinned against God. And they heard the sound of the Lord, God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife, what did they do? They hid themselves from the presence of the Lord. Look at what happened to them. Nagbago na. Nagbago yung kanyang nature. Nagbago rin ang kanilang pakikitungo sa Diyos. Before they were friends with God, now they were avoiding God. Dahil nagbago na ang kalikasan nila. They were avoiding God. Nagtatago na. Amen. Nagkaroon na ng parting of ways. Lumipat na yung kanilang allegiance. Kasi kapag kakampi mo, bakit mo pagtataguan yung kakampi mo? Di ba? Kung alam nila kakampi nila ang Diyos, di ba dapat pupunta sila? Ay, di ba? Sa gera, ganun din kapag nakakita ka ng kakampi mo, saklolo, saklolo. Dito hindi. Yung dito na kami. Nagtago eh. They were avoiding God.
Not only that, the Bible says, but the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" And he said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid." Tingnan nyo, they were not only avoiding God, they were afraid of God. But afraid of what? Ang sabi ng John chapter 3, verse 19, I would like to read this to you. Ang sabi ng salita ng Diyos, John chapter 3, look at this. John chapter 3. The Bible says, "And this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hate the light, and does not come to the light, lest his works should be exposed." Afraid of what? Afraid that his works will be exposed. And the true nature of his being afraid to God is this: he hates God. Yun ang naging transformation sa nature ng tao. Nung siya ay tumalikod sa Diyos, nagbago ang kanyang kalikasan. Ito na ngayon ay kalikasang hindi na mahal ang Diyos. Galit na ito sa Diyos. Sinabi ni Adam, "Because I'm afraid." Pero sinabi ni Jesus, yung tunay na dahilan ng iyong pagkatakot, galit ka na sa Diyos. Kaya kung tayo lang, hindi tayo lalapit sa Diyos. No man seeks God. Sabi ng Romans chapter 3, kung tayo lang. Bakit? Our very nature is in opposition against God. Kung tayo lang, hindi tayo mananampalataya sa Diyos. Mahal natin ang sarili natin, mahal natin ang kasalanan. Ngunit salamat na lamang sa biyaya ng Diyos. Amen. Amen. What else? Sabi ng salita ng Panginoon. Look at this. "And I was afraid because I was naked, and I hid myself. He said, 'Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat?' The man said, 'The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree, and I ate.'" He was accusing God and accusing the very design of God. Parang niya sinabi, "Kung hindi mo ginawa itong babae, hindi sana nagkaloko-loko. Hindi ko kasalanan to." He was accusing God now. Every time we murmur concerning our situation, concerning your partner in life, concerning the trial you are indirectly accusing God. You're telling Him, "Lord, you don't love me." That was the very nature of sin. And come to think of it, there was an absence of sorrow and repentance before God. Ang Diyos na nga unang lumapit eh. Ang Diyos God took the first step, right? Amen. Tinanong niya, "Where are you?" Walang repentance. Sumagot nga, pero walang sorry, Lord. Walang sorrow over sin. Walang repentance. Wala. Ang nangyari, turuan. That's the nature of sin. Kanya-kanyang kaligtasan. KKK. Oh. And you know what? Another thing I notice is this. Look at this. Look at this. Sabi ng salita ng Diyos, the man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree, and I ate." Verse 13. Then the Lord God said to the woman, "What is this that you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." And then pagkatapos po nun, mga kapatid, pagkatapos nun, ang Diyos, He judged the serpent. Ang Diyos, He judged the woman. Ang Diyos, He judged Adam. At ang sabi po ng verse 20, after all of those serious things, the Bible says in verse 20, the man called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. To me, that was something like a misplaced attitude. A misplaced attitude, a misplaced behavior of Adam. Dahil in all of the seriousness of sin, biglang mong papasukan, okay, tatawagin ko ang pangalan mo na Eva. There was this aloofness from God. Seryosong bagay. Ang pinag-uusapan, kasalanan. At pagkatapos, i-focus na yun ni Adam ang kanyang sarili doon sa kanyang sariling sitwasyon. Para bang walang nangyari. That's sin. We try to avoid. We don't want to confront it because we know we are in the wrong. Not only that, lastly, meron pong ambition to rule.
Not only they avoided God, they were afraid of God, they accused God. There was an absence of sorrow and repentance before God. There was an aloofness from the things of God. But there was this ambition to rule. Ang sabi niya sa babae, sabi ng Panginoon sa babae, your desire will be for your husband and he will rule over you. Ang ibig sabihin niya, okay, ang asawa mo, pangungunahan ka, pero ang desire mo, ang magiging desire mo, itong resulta ng kasalanan, ang magiging desire mo, ikaw ay manguna at ikaw ay yung maghari sa ibabaw ng isawa. Ang gusto mo, tawagin siyang Andres. Yun ang nais mo. Amen yun. Yung lalaki naman, na dinisan niya ng Diyos na magmahal sa kanyang asawa, nako, mahal ang kanyang sarili. Ambition to rule. Nais niyang maging Diyos ng kanyang sariling buhay. So that happened. Ganun kalala ang nangyari sa image of God. Structurally speaking, nandoon. Pero in content, in essence and substance, corrupted, totally depraved. And by ourselves, we can never ever approach God. But the good news is this, and I will end with this. The good news is this, God took the first step. It was God who took the first step. Siya ang unang pumunta sa hardin, hindi siya hinahanap ng tao. Siya ang unang nagtanong sa tao, hindi siya tinatanong ng tao. Mga kapatid, and in all of the presence of sin and all of the darkness dun sa tao, ang Diyos pa rin, mga kapatid, pinalitan niya yung damit ng tao na kanyang tinahi para sa kanyang sarili, pinalitan niya ng